Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, ang pag-asa raw ay parang isang bituin sa kalangitan. Nagliliwanag lamang ito ng husto kapag ang gabi ay sobrang dilim. Ngunit paano kung ang pag-asang matagal mo nang hinihintay ay hindi pala isang bituin, kundi isang munting sinag na dumarating sa paraang hindi mo kailanman inasahan? Ito ang kwento ni Hiraya at Ginhawa. Halina't pakinggan natin ang kanilang paglalakbay. It's irreversible, Mr. Alpas. I'm sorry. Ang mga salitang iyon, malamig at matalas, ay tumagos sa speaker ng telepono at dumiretso sa puso ni Hiraya Alpas. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, habang ang ulan ay humahampas sa bintana, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa screen ng kanyang telepono, ang mukha ng kilalang espesyalista mula sa Switzerland ay walang bahid ng anumang emosyon. Para sa doktor, isa lamang itong hatol na base sa siyensya. Para kay Hiraya, ito ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. I've reviewed all the files. The damage to her spinal cord is extensive. No amount of money or experimental procedure can change that. Hindi na sumagot si Hiraya. Ano pa ba ang sasabihin niya? Pinindot niya ang end call button at ang mamahaling sasakyan ay biglang napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Napakapit siya nang mahigpit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Bilyonaryo, makapangyarihan. Lahat ng titulong yon ay walang silbi. Ang lahat ng perang pinaghirapan niya ay hindi kayang bilhin ang tanging bagay na gusto niya sa mundo. Ang makita muling maglakad ang kanyang asawa. 2 taon. 2 taon na silang nabubuhay sa anino ng aksidenteng iyon. 2 taon nang nakakulong sa wheelchair si Ginhawa. Ang kanyang Ginhawa na dati walang kapaguran, na ang mga ngiti ay kayang magpaliwanag ng kahit anong dilim. Pinaandar niya ang sasakyan. Walang tiyak na patutunguhan. Ang mga ilaw ng lungsod ng Maharlika ay nagmistulang mga mantsa ng kulay sa basang bintana. Isang paalala ng mundong patuloy na umiikot habang ang sa kanila'y matagal nang huminto. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang luhang hindi niya kayang ilabas. Sa gitna ng kanyang pagmamaneho, bigla siyang napahinto. Hindi niya alam kung bakit, ngunit itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas sa kulungang gawa sa leather at bakal. Pagbaba niya, agad siyang binasa ng malakas na ulan, ngunit hindi niya ito ininda. At doon, sa ilalim ng madilim na silong ng isang saradong tindahan, may nakita siyang isang gumagalaw na anino. Isang bata. Isang batang lalaki. Payat at basa ang damit, na nakaupo sa sahig. Ngunit hindi ito nagtatago lamang sa ulan. Mayroon itong ginagawa. Sa kandungan nito ay isang puting tuta na nanginginig na may sugat sa binti. Gamit ang isang bato, dinidikdik ng bata ang ilang dahon sa isang malinis na panyo. At pagkatapos ay maingat niyang ipinupunas ito sa sugat ng aso. Lumapit si Hiraya, naakit sa isang di maipaliwanag na kuryosidad. Ang bata ay hindi natinag. Patuloy lang ito sa ginagawa. Ang buong atensyon ay nasa naghihirap na hayop. Anong ginagawa mo? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa inaasahan dahil sa ingay ng ulan. Tumingala ang bata. Ang mga mata nito'y malalim at payapa, taliwas sa gulong nangyayari sa paligid. Hindi ito natakot. Tiningnan lang siya nito na para bang normal lang na may isang estrangherong nakatayo sa gitna ng ulan. Ginagamot ko po siya, sagot ng bata sa isang mahinahong boses, para po hindi maimpeksyon. At sa tingin mo gagaling siya sa mga dahon lang na yan? Hindi napigilan ni Hiraya na itanong. May bahid ng pangungutya sa kanyang boses. Ang boses ng isang taong sawi sa siyensya at medisina.
Hindi nagbago ang ekspresyon ng bata. Itinuon nito ang tingin diretso sa mga mata ni Hiraya. Isang tinging tila bumabasa hanggang sa kaluluwa. At sa isang boses na puno ng simple, ngunit hindi matitinag na paniniwala, sinabi nito ang mga salitang magpapabago sa lahat. Kayang gumaling ang lahat, sir, sabi ng bata. Basta may sapat na pagtitiwala. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan. At sa saglit na liwanag na iyon, nakita ni Hiraya ang sarili sa mga mata ng bata. Ang CEO, ang asawang desperado, ang lalaking nawalan na ng lahat ng pag-asa. At sa harap niya, isang batang lansangan na may hawak na isang sinag nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Kabaliwan. Ito ay isang kabaliwan. Ngunit paano kung... Anong pangalan mo? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Sinag po, sagot ng bata. Sinag bayan. Sinag. Isang sinag. Isang sinag sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Gumawa si Hiraya ng isang desisyong labag sa lahat ng luhika. Isang desisyong pagtatawanan ng lahat ng taong nakakakilala sa kanya. Isang desisyong isusugal niya ang lahat. Sumama ka sa akin, sabi ni Hiraya. Nagulat ang lahat ng katulong at nurse sa mansyon nang pumasok si Hiraya Alpas na basang-basa, kasama ang isang batang lansangan na may daladalang tuta. Walang sino mang naglakas loob na magtanong. Dinala niya si Sinag sa pasilyo patungo sa master's bedroom. Huminto siya sa harap ng malaking pintong gawa sa nara. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay marahan itong binuksan. Sa loob, nakaupo si Ginhawa sa kanyang wheelchair. Nakatalikod sa kanila, nakatingin sa bintanang baso ng ulan. Isang magandang estatwa ng kalungkutan. Ginhawa, tawag ni Hiraya sa malambing na boses. Dahan-dahang lumingon si Ginhawa. Nang makita niya ang bata sa likod ng kanyang asawa, isang kunot ng pagtataka ang gumuhit sa kanyang mukha. Lumapit si Hiraya. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag at iniharap ito sa kanyang asawa. Ginhawa, may ipapakilala ako sa iyo, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng asawa, puno ng isang bagong, desperado at nakakabaliw na pag-asa. Siya ang magpapalakad sa iyo muli. Siya ang magpapalakad sa iyo muli. Ang mga salita ni Hiraya ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na silid, ngunit para kay Ginhawa Kalinga, ang mga ito'y parang sampal, isang malakas at nakakainsultong sampal. Tumingin siya mula sa kanyang asawa patungo sa batang lalaki, isang batang gusgusin na amoy ulan at lupa na may hawak na isang nanginginig na tuta. Ito ang sagot sa 2 taon ng paghihirap, sa hindi mabilang na operasyon, sa mga luhang tahimik niyang iniyak tuwing gabi. Nag-init ang mga pisngi ni Ginhawa. Hiraya, ano to? Tanong niya. Ang boses niya'y mahina, ngunit puno ng yelo. Isang biro? Pagkatapos ng lahat, ito ang naisip mong solusyon? Isang bata? Ginhawa, pakinggan mo muna ako. Hindi! Putol niya, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang tunay na galit ang gumuhit sa kanyang boses. Ipinahawak niya ng mahigpit ang mga gulong ng kanyang wheelchair. Umalis na kayong lahat. Iwanan niyo akong mag-isa. Ang bawat salita ay isang pakiusap na nasasaktan. Ang pag-asa na dala ni Hiraya ay mas masakit pa kaysa sa kawalan nito. Ngunit bago pa man may makakilos, bumukas ang pinto at isang matikas na lalaki na naka-Amerikana ang pumasok ng walang paalam. Si Dr. Lazaro Montesa, ang pinakamagaling na neurosurgeon sa bansa, ang taong unang nagbigay ng hatol sa kanyang mga paa. Hiraya, I came as soon as I heard you canceled your appointment with the Geneva team.
Seryosong sabi ng doktor bago natigilan ng makita si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang propesyonal na ngiti ay biglang naglaho. Ano ang ibig sabihin nito? Sinong bata to? Tila nawalan ng boses si Hiraya. Ang buong sitwasyon ay naging isang sirko at si Ginhawa ang sentro ng kahihiyan. Siya po si Sinag, mahinang sagot ng bata, na tila hindi natatakot sa tensyon sa silid. Lumapit si Dr. Lazaro. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang galit. Mr. Alpas, have you lost your mind? Nagdadala ka ng isang batang lansangan dito at ipinapalagay na isa siyang manggagamot? This is not just irresponsible. This is cruel. Pinapaasa mo ang asawa mo sa isang bagay na imposible. Doktor, wala kang alam. Depensa ni Hiraya. Alam ko ang siyensya. Alam ko ang medisina. Sigaw ni Dr. Lazaro at ngayon ay bumaling siya kay Ginhawa. Mrs. Alpas Ginhawa, huwag kang maniwala sa kabaluwang ito. Tanggapin na natin ang katotohanan. Tanggapin na natin ang mga salitang yon. Ang mga salitang sumira sa kanya araw-araw. Napapikit si Ginhawa at isang luha ang tuluyang pumatak. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay na kakaiba ang nangyari. Lumapit si Sinag sa wheelchair ni Ginhawa, hindi inalintana ang sigawan ng mga matatanda. Lumuhod ito at tumingin sa kanyang mga paa na natatakpan ng kumot. Hindi ito nagsalita, naghintay lang ito. Ang katahimikan ng bata ay mas malakas pa kaysa sa sigawan ng dalawang lalaki. Unti-unting tumigil sa pagtatalo sina Hiraya at Dr. Lazaro at lahat ng atensyon ay napunta sa bata. Umalis na po kayo kung gusto ninyo, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, nakatingin pa rin sa mga paa ni Ginhawa. Pero kailangan na pong simulan ang paggagamot. Lumalamig na po ang mga ugat niya. Walang nakapagsalita. Si Hiraya, dahil sa pag-asa. Si Dr. Lazaro, dahil sa pagkasuklam. At si Ginhawa, dahil sa pagod. Pagod na siyang lumaban, pagod na siyang umasa, pagod na siyang masaktan. Kaya't wala siyang ginawa. Hinayaan niya lang. Sa senyas na yon, nagsimulang kumilos si Sinag. Inilabas niya mula sa isang maliit na bayong ang isang bote ng madilim na langis na amoy mga dahon at lupa. Sa kabila ng pagtutol sa mga mata ni Dr. Lazaro, marahan niyang inalis ang kumot sa mga paa ni Ginhawa. Ang mga paa ni Ginhawa, maputla, maninipis, at walang buhay. Ang paalala ng kanyang pagkabilanggo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ayaw makita. Naramdaman niya ang maliliit at maiinit na kamay ni Sinag sa kanyang mga binti. Marahan, ngunit may diin. Sinimulan nitong masahihin ang kanyang mga binti gamit ang langis. Walang naramdaman si Ginhawa. Siyempre, ano ba ang inaasahan niya? Habang nagmamasahe, nagsimulang magkwento ang bata sa mahinang boses. Sabi po ng nanay ko na isang nars-narsan sa aming lugar, ang bawat halaman daw po ay may kwento. Itong langis na ito, gawa po sa pinaghalong dahon ng malunggay at ugat ng luya. Ang malunggay para sa lakas. Ang luya para sa init. Para raw maalala ng katawan kung paano lumaban. Hindi sumagot si Ginhawa. Nakapikit pa rin siya. Ngunit nakikinig siya. Ang kwento ng bata ay parang isang himig mula sa isang malayong lugar. Isang lugar kung saan posible pa ang lahat. Umalis si Dr. Lazaro na umuusok ang ilong. Bumubulong tungkol sa pagsasampa ng reklamo. Si Hiraya ay tahimik na umupo sa isang sulok. Nagmamasid na may halong takot at pananabik. Makalipas ang isang oras, tumigil si Sinag. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at muling binalot ng kumot ang mga binti ni Ginhawa. Walang nangyari, walang himala. Tanging ang amoy ng mga halamang gamot na naiwan sa hangin. Nang gabing iyon, mula sa kanyang bintana, nakita ni Ginhawa si Sinag sa hardin. Sa isang maliit na espasyo,
Nagtatanim ito ng mga halamang kinuha niya mula sa kung saan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang munting hardinero ay mukhang seryoso sa kanyang ginagawa. Kinakausap ang mga halaman na parabang mga kaibigan niya ito. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Ginhawa sa kanyang dibdib. Kinabukasan, bumalik si Sinag para sa isa pang sesyon. At sa susunod na araw, at sa susunod pa, walang pagbabago. Ngunit naging parte na ito ng kanilang routine. Ang pagmamasahe, ang mga kwento tungkol sa nanay niya, at ang katahimikan ni Ginhawa. Isang hapon, sa gitna ng kanilang sesyon, biglang nagsalita si Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nasa bukong-bukong ni Ginhawa. Nararamdaman ko po ang lungkot sa mga binti ninyo, ma'am. Sabi niya sa isang seryosong tono na tila hindi galing sa isang bata. Pero nararamdaman ko rin na gusto nilang lumaban. Napadilat si Ginhawa, handa nang sabihin sa bata na itigil na ang kahibangang ito. Ngunit sa sandaling iyon, sa mismong sandaling iyon, may naramdaman siya. Isang bagay na napakaliit, napakahina, na halos inakala niyang imahinasyon niya lang. Isang kuryente, isang bahagyang pangingilig, sa dulo ng kanyang kanang maliit na daliri sa paa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay biglang tumigil. Pagkatapos ng 2 taon ng kawalan, pagkatapos ng 2 taon ng kadiliman, iyon ba ay isang pakiramdam? Hindi ito isang himala. Hindi pa. Ngunit para kay Hiraya Alpas, ito ay sapat na. Hindi niya nakita ang nangyari. Hindi niya narinig ang sinabi ni Sinag. Ang tanging nakita niya ay ang pagbabago sa mga mata ni Ginhawa nang pumasok siya sa silid pagkatapos ng sesyon ng hapon na yon. Ang blangkong tingin. Nasanay na siya sa loob ng 2 taon ay napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Kalituhan. Isang magandang, nagbibigay buhay na kalituhan. At kinabukasan, nakita niya ito. Isang milagro sa sarili nitong paraan. Habang nagmamasahe si Sinag, nagkukwento ito tungkol sa isang ibon na tinatawag na Manaol. Sa kwento ng kanyang lola, isang ibon na kayang lumipad sa pagitan ng langit at lupa. Si Ginhawa, na karaniwang nakapikit lang, ay nakikinig. At sa dulo ng kwento, isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Napahinto sa paghinga si Hiraya. Isang ngiti, isang tunay na ngiti. Ang ngiting iyon ay parang pagsikat ng araw sa isang mundong matagal nang nababalot ng dilim. Iyon na ang pinakamahalagang data na natanggap niya sa buong buhay niya. Mas mahalaga kaysa sa anumang stock market report o financial projection. Iyon ang kumpirmasyong kailangan niya. Hindi na ito isang desperadong sugal. Ito na ngayon ay isang pamumuhunan. Kinabukasan, ang tahimik na hardin ng mansyon ay napuno ng mga trabahador. Sa ilalim ng direktang utos ni Hiraya, isang state-of-the-art na greenhouse ang itinatayo, kumpleto sa climate control at irrigation system. Nag-utos siyang hanapin ang pinakamagagaling na uri ng mga halamang gamot sa buong bansa. Dumating ang mga kahon-kahong libro, mga sinaunang teksto tungkol sa halamang gamot, mga journal ng botanika, mga pag-aaral sa ethnobotany. Ang mga katulong ay nagbubulungan. Ang financial controller ng Alpas Conglomerate ay nagtataas ng kilay sa mga hindi pangkaraniwang gastos na ito. Ngunit wala silang nagawa. Ang CEO ay kumikilos na may bagong sigla, isang siglang hindi nakikita sa boardroom, kundi sa kanyang hardin. Tatay Hiraya, para saan po lahat ito? Tanong ni Sinag. Namimingilog ang mga mata sa itinatayong greenhouse. Ngumiti si Hiraya. Isang ngiti na nagmula sa puso. Para sa laboratorio mo, Sinag. Para may sapat kang kagamitan para sa misyon natin. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Sinag na tatay at nag-iwan iyon ng kakaibang init sa dibdib ni Hiraya.
Ngunit habang lumalago ang pag-asa sa loob ng mansyon, nagsisimulang magtipon ang mga ulap sa turing salamin ng Alpas Conglomerate. Sa isang malamig na boardroom, tiningnan ni Corazon silang si Hiraya mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Napansin niya ang pagbabago, ang dating Hiraya na laging unang dumarating at huling umaalis, ang Hiraya na kayang sagutin ang anumang tanong tungkol sa bawat numero ng kumpanya ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking madalas wala sa sarili, na ang tingin ay laging nasa malayo. Hiraya, sabi ni Corazon, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. I'm glad you could join us. May mga usapin tungkol sa bagong manufacturing plant na kailangan ng iyong buong atensyon. We can't afford any distractions right now. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata ay kalmado. My attention is where it needs to be, Corazon, both for my family and for this company. Hindi na kumbinsi si Corazon. Pagkatapos ng pulong tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Alamin mo kung saan nagpupunta si Hiraya nitong mga nakaraang linggo. At tingnan mo ang lahat ng personal expenses na idinadaan niya sa kumpanya. Bawat resibo, bawat sentimo, gusto kong malaman kung anong personal project ang mas importante pa kaysa sa bilyon-bilyong pisong pinapatakbo natin dito. Samantala, sa kanyang tahimik na klinika, hindi mapakali si Dr. Lazaro Montesa. Ang sinabi ni Hiraya tungkol sa pakiramdam ni ginhawa ay hindi dapat posible. Imposible. Ngunit ang imahe ng batang sisinag, ang determinasyon nito, ang kakaibang karunungan sa mga mata nito ay bumabagabag sa kanya. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang file ni Ginhawa Kalinga. Daan-daang pahina ng medical reports, mga scan, mga resulta ng laboratorio. Binasa niya itong muli. Bawat isa, naghahanap ng kahit anong maliit na detalye na maaaring nakaligtaan niya. Isang bagay na hindi umaayon. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Gabi na. Si Hiraya ay nasa kanyang study, nagbabasa ng isang libro tungkol sa mga halamang gamot nang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Hiraya. Agad niyang nakilala ang boses. Malamig. Autoritatibo. Dr. Montesa. Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita ang doktor sa isang boses na kakaiba. Hindi nagalit, kundi seryoso at may halong pag-aalala. Hiraya, I need to see you. It's about your wife's accident. Huminto muli ang doktor na tila naghahanap ng tamang salita. There's something I failed to mention 2 years ago. Ang opisina ni Dr. Lazaro Montesa ay ang kabaligtaran ng hardin ni Sinag. Lahat ay nasa tamang lugar, walang ligaw na dahon. Ang amoy ay hindi lupa at halaman, kundi antiseptic at mamahaling papel. Ang mga libro ay nakahanay na parang mga sundalo. Bawat isa ay isang testamento sa kapangyarihan ng siyensya. Dito, ang pag-asa ay hindi isang damdamin. Ito ay 1%, isang estadistika. At para kay Ginhawa, ang porsyento ay 0. Naupo si Hiraya sa tapat ng doktor, sa isang upuang leather na malamig sa pakiramdam si Dr. Lazaro ay nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad na hindi natutulog. Alam mo, Hiraya, nagsimula ang doktor, ang kanyang boses ay pagod. Sa propesyon namin, ang pinakamasamang kasalanan ay ang magbigay ng huwad na pag-asa. It's a poison. It kills the patient's spirit slowly, more painfully than any disease. Diretsuhin mo na ako, Lazaro. Bakit mo ako pinapunta dito? Walang pasensyang sabi ni Hiraya. Humarap ang doktor. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng opisina,
Mukha siyang mas matanda. Ang mga mata niya'y may bakas ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Pag-aalinlangan. 2 taon na ang nakalipas, sabi ng doktor. Noong dinala si Ginhawa sa emergency room, ako ang namuno sa surgical team. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Hiraya. Hindi niya ito alam. Sa gitna ng gulo at takot noon, hindi na niya inalam kung sino-sino ang mga doktor. Ang tanging alam niya ay ang resulta, pagkabigo. For 10 hours, we tried to repair the damage. It was one of the most complex cases I've ever handled. Patuloy ni Dr. Lazaro, ang kanyang tingin ay nasa malayo, na para bang inaalala ang bawat sandali. At sa loob ng 10 oras na yon, may isang bagay na nangyari. Isang bagay na hindi ko kailanman isinulat sa aking official report. Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa braso ng upuan. May isang sandali, habang sinusubukan naming i-stimulate ang mga ugat. Nagkaroon ng response, isang unexplained neural flicker. Napakaliit, napakabilis, na inakala ng team ko na isa lang itong machine error. Pero nakita ko, it was there. A ghost signal, isang senyales na hindi dapat nandoon. Anong ibig sabihin yan? Nanginginig ang boses ni Hiraya. Sa mata ng siyensya, walang ibig sabihin. Isang anomaly, isang outlier na hindi nakakaapekto sa final diagnosis. Permanent paralysis, sabi ni Dr. Lazaro, tumayo at nagsalin ng tubig. Pero bilang isang doktor, bilang isang taong nakakita nito, bumabagabag ito sa akin sa loob ng 2 taon. Kaya't hindi ko ito sinabi sa'yo. Para saan pa? Para bigyan ka ng pag-asang alam kong walang patutunguhan? Para pahirapan ka lalo? Lumapit si Hiraya sa doktor. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Kaya pala ganoon na lang ang galit mo sa bata. Hindi lang dahil sa siyensya, kundi dahil sa sarili mong konsensya. Oo. Halos isigaw ng doktor at ibinagsak ang baso sa mesa. Dahil ang batang iyon, sa kanyang mga dahon at langis, ay ginigising ang multong matagal ko nang gustong ibaon. Pinipilit kanyang umasa, Hiraya, at natatakot ako para sa inyo. Natatakot ako sa sakit na mararamdaman ninyo kapag nabigo kayo ulit. Ngunit hindi takot ang naramdaman ni Hiraya. Ito ay pagpapatunay. Ang sinabi ni Dr. Lazaro ay hindi pumatay sa kanyang pag-asa. Bagkus, binigyan pa nito ng pundasyon. Hindi na ito isang himala na galing sa kawalan. Mayroon na itong siyentipikong multo. Umalis si Hiraya sa klinika na may bagong determinasyon. Pag-uwi niya, isang tanawin ang bumungad sa kanya na lalong nagpatibay sa kanyang puso. Sa sala, nakaupo si Ginhawa sa kanyang wheelchair at sa sahig sa tabi niya ay si Sinag. May hawak silang isang aklat pambata. Ito ay aso. Dahan-dahang basa ni Sinag. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang tinuturo ang mga salita. Magaling, sabi ni Ginhawa, at sa boses niya may isang sigla na matagal nang nawala. Ang aso ay tumatahol. Aso. Tahol. Tinuturuan niyang magbasa si Sinag. Ang kanyang Ginhawa na matagal nang nawalan ng ganang magturo sa kanyang dating klase sa universidad ay isa na muling guro. At si Sinag, ang batang hindi kailanman nakapasok sa paaralan, ay ang kanyang pinakamasigasig na estudyante. Nanay Ginhawa, sabi ni Sinag, tumingala mula sa libro. Yung nanay ko po, marunong din magbasa. Binabasahan niya ako dati mula sa mga lumang dyaryo na pambalot ng isda. Hinaplos ni Ginhawa ang buhok ng bata. Isang kilos na puno ng pagmamahal. Sigurado akong proud na proud siya sa iyo ngayon. Nagmamasid si Hiraya mula sa malayo at isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ito ang tunay na paggaling. Hindi lang sa mga binti, kundi sa kaluluwa.
Kinabukasan, sa isa sa kanilang mga sesyon sa hardin, habang sinisimulan ni Sinag na masahihin ang mga binti ni Ginhawa, may kakaibang determinasyon sa mga mata ng mag-asawa. "Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya, Sinag," sabi ni Hiraya. "Subukan mo, Ginhawa. Maniwala ka." Bulong niya sa asawa. Ipinikit ni Ginhawa ang kanyang mga mata. Hindi na tulad ng dati na naghihintay lang siya sa wala. Ngayon, nag-concentrate siya. Inisip niya ang kanyang mga paa. Inisip niya ang sinabi ni Hiraya tungkol sa ghost signal. Inisip niya ang nangiti ni Sinag habang natututong magbasa. Inisip niya ang paglalakad sa hardin na ito. Hawak ang kamay ng dalawang pinakamamahal niyang lalaki. "Sige na," bulong niya sa sarili. "Kahit konti lang." At pagkatapos, nangyari ito. Isang panginginig, isang kislot, isang paggalaw, ang kanyang kanang hinlalaki sa paa. Gumalaw ito. Bahagya lang, pero kusa. Isang paggalaw na nagmula sa kanyang isipan. Napadilat si Ginhawa, ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa pagkabigla. "Hihiraya." Nakita ito ni Sinag. "Nanay, gumalaw po." Nakita rin ito ni Hiraya. At ang makapangyarihang CEO ng Alpas Conglomerate, ang lalaking hindi kailanman nagpakita ng kahinaan, ay napaluhod sa damuhan, niyakap ang mga binti ng kanyang asawa, at nagsimulang umiyak na parang isang bata. Umiiyak sa saya, sa pasasalamat, at sa hindi mapantayang pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, gumising si Ginhawa Kalinga na hindi ang bigat ng kumot ang una niyang naramdaman, kundi ang init ng sikat ng araw sa kanyang pisngi. Napangiti siya, bago pa man niya imulat ang kanyang mga mata. May nagbago, hindi sa labas, kundi sa loob. Dahan-dahan, nag-concentrate siya. Inisip niya ang kanyang kanang paa, ang kanyang hinlalaki. At doon, naramdaman niya ito. Isang maliit, halos hindi mahalatang paggalaw na sinasadyang utos ng kanyang utak. Totoo, hindi ito isang panaginip. Ang bawat araw, pagkatapos noon, ay naging isang selebrasyon. Ang mansyon na dati isang marangyang kulungan ay naging isang tahanan. Ang katahimikan na dati puno ng kalungkutan ay napalitan ng mga tunog ng buhay. Ang halakhak ni Sinag, habang hinahabol ang tuta sa hardin, ang boses ni Hiraya na hindi na laging galit o nag-aalala, at ang sarili niyang boses na mas madalas na niyang ginagamit ngayon. Ang kanilang hapunan ay naging isang sagradong ritual. Hindi na ito ang malungkot na pagkain sa magkabilang dulo ng isang napakahabang mesa. Ngayon, kumakain sila sa isang maliit na bilog na mesa sa kusina, malapit sa hardin. "Tatay Hiraya," basa ni Sinag mula sa bote ng ketchup. Ang kanyang maliit na daliri ay nakaturo sa bawat pantig. "Pakiabot po?" "Of course, son," sagot ni Hiraya. At ang salitang anak ay lumabas sa kanyang bibig ng napaka-natural, napakatotoo. Inabot niya ang bote, at ang nangiti sa kanyang muka ay isang nangiting hindi pa nakikita ni Ginhawa sa boardroom o sa mga social events. Ito ay ang nangiti ng isang ama. Pinanood sila ni Ginhawa at ang kanyang puso ay napuno ng isang matamis na kilig. Ang lalaking pinakasalan niya, ang makapangyarihan, ang laging seryoso, ang laging may kontrol, ay natutunaw sa harap ng isang batang may dalang pag-asa. Si Hiraya ay nagbubukas ng kanyang puso sa paraang hindi pa niya kailanman nagawa, at si Ginhawa ay muling umiibig sa kanya ng mas malalim pa. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag, naglalakad sila sa hardin. Si Sinag ay nauuna, kinakausap ang mga halaman, habang si Ginhawa ay nasa kanyang wheelchair. "Gusto kong maramdaman ng lupa sa aking mga kamay," mahinang sabi ni Ginhawa,
Nakatingin sa isang mabangong bulaklak ng sampagita, walang salitang lumuhod si Hiraya sa kanyang harapan. Nakatalikod. Sakay na. Hiraya, mabigat ako. Pag-aalangan niya. Ito ang kanyang laging takot, ang maging pabigat. Lumingon si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. You are my world, ginhawa, and my world is never a burden. Sa tulong ng mga katulong, maingat na sumakay si ginhawa sa likod ng kanyang asawa. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito at isinubsob ang kanyang muka sa balikat nito. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Hiraya, ang lakas ng kanyang mga bisig, at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang ligtas siya, hindi lang sa pisikal, kundi sa lahat ng paraan. Dinala siya ni Hiraya sa gitna ng hardin, habang si Sinag ay nagsisilbing kanilang munting tour guide, ipinapaliwanag ang bawat halaman. Para silang isang normal na pamilya na namamasyal sa isang ordinaryong gabi. Ngunit para sa kanila, ito ang lahat. Ito ang langit. Ngunit habang ang isang pamilya ay nagtatayo ng kanilang munting langit sa lungsod ng Maharlika, sa isang madilim na sulok ng parehong syudad, isang bagyo ang namumuo. Sa loob ng kanyang malamig at mamahaling sasakyan, binuksan ni Corazon Silang ang isang Manila folder na iniabot sa kanya ng isang pribadong investigador. Ang mga mata niya'y mabilis na tumakbo sa mga pahina, mga teknikal na ulat, mga diagram ng sasakyan, mga testimonya mula sa mga dating empleyado. At doon, sa huling pahina, nakita niya ang kanyang hinahanap, isang internal technical report. Malinaw na nakasaad, Brake System Component Failure, Model Alpas Luxurious Sedan. Sa ibaba ng ulat, malinaw na nakatatak ang logo ng Alpas Conglomerate. Isang malamig at kontentong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Corazon. Hindi ito galit. Ito ay tagumpay. Akala mo makakatakas ka, Hiraya? Bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang papel. Akala mo matatakpan mo ang lahat ng iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng may sakit mong asawa. Dito magsisimula ang pagbagsak mo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ng media. Hindi pa. May mas maganda siyang plano. Isang plano na sisira kay Hiraya hindi lang sa mata ng publiko, kundi sa mata ng taong pinakamahalaga sa kanya. Dinial niya ang isang numero. Ang numero ng opisina ni Dr. Lazaro Montesa. Hello, sagot ng isang profesional na boses sa kabilang linya. Dr. Montesa? Sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay naging malumanay, puno ng pekeng pag-aalala. Corazon Silang here. I believe I have some information that could save your patient from Mr. Alpas's delusions. Naghintay siya ng isang saglit para hayaang lumubog ang mga salita. It's about the real cause of his wife's paralysis. Ang tawa ay isang bihirang panauhin sa mansyon ng mga Alpas, kaya't kapag ito'y dumarating, pinapahalagahan ito na parang isang kayamanan. At sa hapong iyon, ang tawa ni Ginhawa ay umaalingaw-ngaw sa hardin, malinaw at matamis. Habang pinapanood niya si Hiraya na sinusubukang gayahin ang paraan ng pagdidilig ni Sinag sa mga halaman. Hindi ganyan, tatay. Tawa ni Sinag. Dapat may kasamang awit para sa kanila. Umawit? Natatawang sabi ni Hiraya. Ang CEO na sanay mag-utos sa libo-libong empleyado ay ngayon ay tumatanggap ng utos mula sa isang bata. Ano ang aawitin ko? Kahit ano po. Si Hiraya, sa gitna ng kanyang bagong tuklas na kaligayahan, ay kumanta ng Bahay Kubo sa sintonadong boses na lalong nagpahalakhak kay Ginhawa at Sinag. Sa sandaling iyon, sila ay perpekto, isang pamilyang binuo ng pag-asa. Ngunit ang perpektong sandali ay marupok. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng tarangkahan na sinundan ng mabilis na yabag sa damuhan ang bumasag sa kanilang munting mundo.
Si Dr. Lazaro Montesa ay sumugod sa hardin na parang isang bagyo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang galit na mas matindi pa kaysa dati. Hindi ito ang galit ng isang sayentipiko. Ito ay ang galit ng isang taong nag-aakusa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pamilyar na Manila folder. "Hiraya!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Agad na tumayo si Hiraya, ipinagsasanggalang ang kanyang pamilya. "Lazaro, anong ginagawa mo dito? Wala kang karapatang..." "Wala akong karapatan?" Putol ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "May karapatan akong protektahan ang pasyente ko mula sa isang kasinungalingan." "Ano pong kasinungalingan?" Naguguluhang tanong ni Ginhawa mula sa kanyang wheelchair. Si Sinag ay tumakbo sa kanyang tabi, nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Hindi sumagot si Dr. Lazaro kay Ginhawa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Hiraya na para bang isang hukom na maghahatol sa isang kriminal. "Akala ko, ang ginagawa mo ay dahil sa pag-ibig at desperasyon. Isang marangal na dahilan. Kahit na mali. Pero hindi pala. Hindi pala ito tungkol sa pag-asa. Ito pala ay tungkol sa konsensya." Nilapitan niya si Hiraya at inihagis ang folder sa isang mesang bakal sa gitna ng hardin. Kumalat ang mga papel, mga diagram, mga ulat. "Tingnan mo yan, Hiraya," sabi ni Dr. Lazaro. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Tingnan mo ang resulta ng pag-ibig mo." Nanginginig ang mga kamay na dinampot ni Hiraya ang isang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang teknikal na ulat. At sa itaas, ang logo na pamilyar sa kanya. Ang logo na siya mismo ang nagdisenyo. Ang logo ng Alpas Conglomerate. Ano to?" Bulong niya, kahit na alam na niya ang sagot bago pa man niya basahin. "Iyan ang katotohanan," sigaw ni Dr. Lazaro, at ngayon ay bumaling siya kay Ginhawa. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot, napalitan ng awa. "Ginhawa, ang aksidente mo. Hindi ito isang simpleng aksidente. Hindi ito kamalasan. Hindi ito tadhana." Huminga siya ng malalim, at ang mga sumunod na salita ay parang mga bala na tumama sa puso ng lahat. "Ang dahilan kung bakit ka naparalisa, Ginhawa, ay dahil sa isang depektibong piyesa sa preno ng sasakyan na minamaneho mo. Isang sasakyang ginawa ng kumpanya ng asawa mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hardin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin." Tumingin si Ginhawa kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang pagsisinungaling, isang pagtanggi. Ngunit ang nakita niya ay ang pagguho. Ang mukha ni Hiraya ay namutla. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang sa pagkabigla. Siya ay kasing gulat ng lahat. Hindi ko alam," bulong ni Hiraya, napailing. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. "Hindi mo alam?" Tumawang mapakla si Dr. Lazaro. "O ayaw mong malaman? Kaya ka ba humanap ng isang batang himala? Para pagtakpan ang katotohanan? Para gamutin ang sarili mong pagkakasala sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng huwad na pag-asa? Para kapag gumaling siya, mapapatawad mo na rin ang sarili mo?" Bawat salita ay isang saksak. Bawat tanong ay isang akusasyon na tumatagos sa kaluluwa. Hindi na nakatingin si Ginhawa sa doktor. Ang kanyang buong mundo ay nakasentro na lamang sa lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking nangako na poprotektahan siya. Ang kanyang Hiraya. Tumingin siya sa mga mata nito. At mula doon ay tumingin siya pababa sa kanyang mga binti. Ang mga binti na ngayon lang nagsimulang magkaroon ng buhay. Ang mga binti na simbolo ng kanyang bagong pag-asa. At ngayon, ang mga binti ring iyon ay naging simbolo ng isang napakalaking pagkakanulo.
Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang sakit ay napakalalim na kahit ang luha ay hindi na kayang lumabas. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong maskara. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, walang buhay. At sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabi niya ang dalawang salita na sisira sa kanilang mundo. Lumabas ka. Kamo, lumabas ka. Dalawang salita. Walang sigaw, walang galit. Ngunit ang dalawang salitang iyon na binitawan sa isang boses na walang buhay ay mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Bumaon ito sa puso ni Hiraya at sa isang iglap, siya ay naging isang estranghero sa sarili niyang hardin, sa sarili niyang tahanan. Umatras si Dr. Lazaro. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang bakas ng pagsisisi na para bang hindi niya inaasahan ang ganitong kalubhan na resulta. Ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na. Ginhawa, mahal, pakinggan mo ako. Hindi ko alam. Pakiusap ni Hiraya. Humakbang palapit. Ngunit ang bawat hakbang niya palapit ay katumbas ng pag-urong ng wheelchair ni Ginhawa na itinutulak ng sarili niyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin kay Hiraya. Ang mga ito ay nakatitig sa kawalan, sa isang mundong bigla na lang gumuho. Umalis ka. Ulit niya. Mas mahina na ngayon. Halos isang bulong na dala ng hangin. Dinala ng mga katulong si Ginhawa papasok sa bahay, nanginginig at umiiyak para sa kanilang amo. Si Sinag ay naiwan sa hardin kasama si Hiraya. Ang maliit niyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Hiraya. Tatay, galit po ba si nanay sa akin? Ang tanong na yun ay isa pang saksak sa puso ni Hiraya. Yumuko siya at niyakap ang bata. Hindi anak, hindi sa'yo. Sa akin. Ako ang may kasalanan ng lahat. Sa loob ng silid ang paraiso ay naging impyerno. Ipinag-utos ni Ginhawa na isara ang mga kurtina na nagpabagsak sa silid sa isang artipisyal na dilim. Ang mga bulaklak na iniwan ni Hiraya sa tabi ng kanyang kama, kaninang umaga, ay walang awa niyang inihagis sa sahig. Ang mga libro, ang mga unan, lahat ng bagay na nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingang pinaniwalaan niya. Lahat kasinungalingan. Sigaw niya sa wakas, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Hinampas niya ang kanyang mga binti. Ang mga binti na kanina lang ay simbolo ng kanyang pag-asa. Bakit, Kit? Bakit ngayon pa? Bakit ngayon kung kailan nagsisimula na akong maniwala ulit? Sinubukan niyang galawin ang kanyang hinlalaki sa paa. Ang maliit na paggalaw na nagbigay sa kanya ng napakalaking ligaya. Ngunit wala. Walang nangyari. Ang koneksyon na kanyang naramdaman, ang koneksyon sa pagitan ng kanyang isip at ng kanyang katawan, ay nawala. Pinutol ito ng sakit ng pagkakanulo. Ang kanyang isip, na ngayon ay puno ng galit at pait, ay hindi na makahanap ng daan patungo sa kanyang mga paa. Sa labas ng pinto, nakaupo si Hiraya sa sahig, nakasandal sa malamig na kahoy. Naririnig niya ang bawat impit na iyak, ang bawat tunog ng nababasag na bagay. Ang bawat tunog ay isang parusa sa kanyang pagkukulang. Sinubukan niyang kumatok, magsalita, magpaliwanag. Ginhawa, pakiusap, buksan mo to. Mag-usap tayo. I swear on my life, hindi ko alam. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari to. Kung alam ko lang. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang nakabibinging katahimikan na sumunod sa unos, isang katahimikang mas masakit pa. Si Sinag ay tahimik na umupo sa isang sulok ng pasilyo, hawak ang kanyang aklat pambata. Ang mga salitang kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng saya,
ay ngayon ay mga blangkong simbolo na lamang. Naramdaman niya ito, ang bigat, ang kalungkutan, at sa kanyang munting isipan, inakala niyang siya ang may kasalanan. Ang kanyang pagdating ang nagdulot ng lahat ng ito. Kung hindi siya dumating, marahil ay tahimik pa rin ang lahat. Marahil ay hindi na nasaktan ng ganito si Nanay Ginhawa. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang krayola. Iguhit niya ang isang larawan, isang masayang araw sa hardin, isang babaeng nakangiti sa wheelchair, isang lalaking sintunadong kumakanta, at isang batang nagdidilig ng halaman. Ang pamilyang nahanap niya, ang pamilyang sinira niya. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay nababalot na ng isang mabigat at malungkot na katahimikan, dahan-dahang lumapit si Sinag sa pinto ng silid ni Ginhawa. Hindi siya kumatok. Marahan lang niyang isinilid sa ilalim ng pinto ang kanyang ginuhit na larawan, kasama ang isang maliit na piraso ng papel kung saan isinulat niya sa kanyang paunti-unting natututunang pagsulat ang ilang mga salita. Pagkatapos, tumalikod siya. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Tumingin siya sa nakabukas na pinto sa likod ng mansyon, patungo sa dilim ng gabi. Sa loob ng silid, sa gitna ng kadiliman, nakita ni Ginhawa ang kapirasong papel sa sahig. Gumapang siya mula sa kanyang kama, isang bagay na hindi na niya ginawa sa loob ng maraming taon, at pinulot ito, ang drawing ng isang perpektong pamilya. At sa ilalim nito, ang sulat kamay ng isang bata. Sana maging masaya po ulit kayo. Paalam. Umaga na, ngunit ang dilim sa mansyon ng mga Alpas ay mas makapal pa kaysa sa gabi. Nagising si Hiraya sa sahig sa labas ng kanilang silid. Ang kanyang leeg ay naninigas. Ang kanyang puso ay kasing bigat ng tingga. Hindi siya nakatulog. Paano siya makakatulog kung alam niyang sa kabilang panig ng pinto ay ang kanyang asawang gumuho ang mundo? Ang unang sinag ng araw ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ng isang malinaw na pagtingin sa pagkawasak. Ang mansyon ay tahimik na parang isang libingan. Tumayo si Hiraya, ang kanyang katawan ay pagod. Ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangan niyang makausap si Ginhawa. Ngunit una, kailangan niyang hanapin si Sinag, ang bata. Ang inosenteng batang nadamay sa gulo ng mga matatanda. Pumunta siya sa guest room kung saan natutulog si Sinag. Kumatok siya. Sinag, anak, gising ka na ba? Walang sumagot. Binuksan niya ang pinto. Ang kama ay malinis, hindi nagalaw. Ang aklat pambata ay nakapatong sa ibabaw ng unan, nakabukas sa pahina tungkol sa isang aso. Ngunit si Sinag ay wala roon. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Hiraya, mas masahol pa sa naramdaman niya kagabi. Sinag! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hinanap niya ang buong bahay, ang kusina, ang sala, ang kanyang study. Walang Sinag. Tumingin siya sa labas, sa hardin. Ang greenhouse na simbolo ng kanilang pag-asa ay ngayon ay mukhang isang glass na hawla, walang laman. Sir, sabi ng isang katulong, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita po ng guard na lumabas ang bata kagabi. Akala po niya'y inutusan ninyo. Kagabi, ang salitang iyon ay tumama kay Hiraya na parang isang suntok. Habang siya ay abala sa kanyang sariling sakit, ang bata ay tahimik na umalis, bumalik sa dilim kung saan niya ito unang natagpuan. Tumawag kayo ng security. Halughugin ninyo ang buong subdibisyon. Hanapin ninyo siya. Utos niya, at ang CEO sa loob niya ay muling lumabas, desperado at naguutos. Habang ang mga gwardya ay nagkakagulo, tumakbo si Hiraya pabalik sa pinto ng kanilang silid. Kinalampag niya ito ng malakas. Ginhawa! Ginhawa! Umalis si Sinag! Kailangan natin siyang hanapin!
Sigaw niya siya, umaasa na ang balitang ito ay gigising sa kanyang asawa mula sa pagkakatulog nito sa kalungkutan. Ngunit ang tanging sagot ay katahimikan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang matinis at walang pakialam na tunog. Ang pangalan ng kanyang sekretarya ay lumitaw sa screen. Hindi niya ito pinansin. Tumunog itong muli at muli. Sa pangatlong beses, sinagot niya ito ng may galit. "What is it? Can't you see I'm in the middle of a crisis?" "Sir Hiraya," nanginginig ang boses ng kanyang sekretarya. "I'm sorry sir, but it's urgent. Miss Corazon Silang. She called for an emergency board meeting this afternoon. She's invoking Section 7 of the corporate bylaws, the no confidence clause." Natigilan si Hiraya. No confidence, ang dalawang salitang yon, ay isang deklarasyon ng digmaan sa mundo ng korporasyon. Isang kudeta. She claims to have evidence of gross negligence leading to corporate liability and brand damage. Patuloy ng sekretarya. "Sir, pinag-uusapan na po sa buong opisina. They're trying to oust you." Hawak ang telepono, napatingin si Hiraya sa kanyang paligid. Ang kanyang asawa, nakakulong sa likod ng isang saradong pinto. Ang kanyang anak-anakan, nawawala sa malawak na syudad. Ang kanyang kumpanya, ang imperyong binuo niya, ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa isang araw, nawala ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang karera, ang kanyang kinabukasan. Tila isang masamang biro ng tadhana. Ang parehong depekto sa sasakyan na sumira sa kanyang pamilya ay siya na ring sisira sa kanyang pangalan. Tumunog muli ang telepono. Isang text message mula sa kanyang sekretarya. "Sir, the meeting is in 2 hours. They will vote. If you're not here, it's over." Napatitig si Hiraya sa mensahe. Sa kanyang kanan, ang daan patungo sa Alpas Conglomerate, sa kanyang laban para sa kapangyarihan. Sa kanyang kaliwa, ang tarangkahan, patungo sa mga lansangan ng Distrito Kanlungan, sa kanyang paghahanap sa isang batang nagngangalang Sinag, isang pagpipilian, iligtas ang kanyang imperyo o iligtas ang kanyang kaluluwa. Itinapon niya ang telepono sa isang mesa. Ang screen ay nabasag, ngunit patuloy pa rin itong umilaw, isang paalala ng mundong iiwanan niya. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya palabas ng pinto, palabas ng mansyon, patungo sa kanyang sasakyan. Nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang mga tauhan na huwag titigil sa pagbabantay sa kanyang asawa. At pagkatapos, pinaharurot niya ang sasakyan, hindi patungo sa mga toreng salamin ng sentro ng negosyo, kundi patungo sa mga makikitid at magugulong eskinita ng syudad, kung saan naghihintay ang isang nawawalang sinag ng pag-asa. Ang Distrito Kanlungan ay hindi nagbabago. Ang amoy ng basang lupa at nilulutong pagkain ay pareho pa rin. Ang mga sigawan ng mga bata at tunog ng mga sasakyang dumaraan ay ang musika pa rin ng lugar. Ito ang mundong iniwan ni Hiraya Alpas. At ito ang mundong binalikan niya ngayon, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang amang naghahanap. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang eskinita na agad na umani ng mga mausisang tingin. Hindi niya ito ininda. Naglakad siya, ang kanyang mga mata ay hinahanap ang isang pamilyar na anino sa bawat sulok. Nagtanong siya sa mga nagtitinda, sa mga tambay, sa mga bata. Ipinakita niya ang isang litrato ni Sinag sa kanyang telepono. "Nakita niyo ba ang batang ito?" Ang sagot ay laging pareho. Isang pag-iling, isang kibit-balikat. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay humina, at ang mga ilaw mula sa mga poste at mga bahay ay nagsimulang sumindi. 2 oras. Ang pulong sa Alpas Conglomerate ay nagsimula na. Sa mga sandaling ito, maaaring tinatanggalan na siya ng kanyang posisyon. Ngunit wala na siyang pakialam. Mas may mahalaga siyang laban na kailangang ipanalo. Sa wakas,
Pagod at halos mawalan na ng pag-asa, bumalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang silong ng saradong tindahan. At doon, sa parehong lugar, nakaupo si Sinag. Nakayakap sa kanyang mga tuhod, katabi ang tuta na ngayon ay malusog na. Nakatingin lang ito sa kawalan, nawawala sa sarili nitong munting mundo ng kalungkutan. Dahan-dahang lumapit si Hiraya. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Nang marinig ni Sinag ang kanyang mga yabag, nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito'y puno ng gulat at pagkatapos ay takot. Agad itong tumayo, handang tumakbo. "Sinag! Sandali!" Mahinahong sabi ni Hiraya. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na hindi siya mananakit. Hindi siya nagsalita tungkol sa pagpapagaling. Hindi niya binanggit si ginhawa. Umupo lang siya sa maruming semento, ilang talampakan ng layo mula sa bata, at hinayaan ang katahimikan na mamagitan sa kanila. "Patawad, anak," sabi ni Hiraya sa wakas. Ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaan na madamay ka sa gulo namin. Hindi mo kasalanan ang lahat. Ako, kasalanan ko." Hindi kumibo si Sinag, ngunit hindi na ito nagtangkang tumakbo. "Hindi na mahalaga sa akin ang kumpanya," patuloy ni Hiraya. "Hindi na mahalaga ang pera. Ang mahalaga lang ay ikaw. Kayo ni Nanay Ginhawa mo. Kayo ang pamilya ko." Sa pagbanggit ng salitang pamilya, isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Sinag at pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ito'y naging isang tahimik na pag-iyak. Lumapit si Hiraya at niyakap ang bata. Isang yakap na hindi nag-uutos, hindi nangangako ng himala. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito ako, hindi kita iiwan." Samantala, sa malamig na dilim ng kanyang silid, nakahiga lang si ginhawa. Blanko, walang laman, hanggang sa may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito ang desperadong katok ni Hiraya. Ito ay isang mahinahon at respetadong katok. "Ginhawa, si Dr. Montesa ito. Pwede ba tayong mag-usap?" Hindi siya sumagot, ngunit hindi umalis ang doktor. "Alam ko galit ka," sabi ni Dr. Lazaro mula sa labas ng pinto. "At may karapatan ka. Ginamit ako ni Corazon silang para saktan kayo. At nagpagamit ako dahil sa sarili kong pride at takot. Patawad." Natahimik ang doktor. "Pero may isang bagay akong nakita, ginhawa, noong mga nakaraang linggo. Nakita ko kung paano ka tiningnan ni Hiraya. Hindi iyon ang tingin ng isang taong may kasalanan. Iyon ang tingin ng isang taong umiibig ng walang hanggan. At nakita ko kung paano kanya ipinaglaban. Kahit nalabag iyon sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Huwag mong hayaang sirain ng isang pagkakamali sa nakaraan ng pag-ibig na yon." Hindi pa rin kumibo si ginhawa, ngunit ang mga salita ng doktor ay parang mga batong ibinabato sa nagyayelong lawa ng kanyang puso, na unti-unting lumilikha ng mga lamat. Nang makaalis ang doktor, gumapang siyang muli, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang bagong damdamin, pag-aalinlangan. Pinulot niya muli ang drawing ni Sinag na nakakalat sa sahig. Pinagmasdan niya ang mga masasayang mukha, ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, nagsimula siyang umiyak. Ngunit hindi na ito ang iyak ng galit. Ito ay ang iyak ng panghihinayang, ng pagkamis. Namiss niya ang batang ito. Namiss niya ang asawa niya. Habang umiiyak, napatingin siya sa kanyang mga paa. At sa gitna ng kanyang kalungkutan, sinubukan niya ulit. Nag-concentrate siya, hindi na para sa isang himala, kundi para sa isang koneksyon, isang kislot. Nandoon pa rin. Mahina, nanginginig, ngunit nandoon pa rin. Ang koneksyon ay hindi naputol. Huminahon lang ito.
nagtatago sa ilalim ng sakit. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong kasing tapang ng ginawa ng kanyang asawa. Kinuha niya ang teleponong nasa tabi ng kanyang kama. Ang teleponong hindi niya ginalaw sa loob ng halos isang araw. Nanginginig ang mga kamay. Hinanap niya ang numero ni Dr. Lazaro Montesa. "Doktor," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. "Tulong. Tulungan niyo po ako." "Ginhawa, anong kailangan mo?" Nag-aalalang tanong ng doktor. "Kailangan kong makarating sa Alpas Conglomerate," sabi niya, at isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga salita. Ngayon na. Ang boardroom ng Alpas Conglomerate ay parang isang arena ng mga gladyador. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay ang kanilang entablado at ang mga miyembro ng board na nakasuot ng kanilang mga mamahaling damit pandigma ay ang mga manonood na magpapasya sa kapalaran ng isang tao. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Corazon Silang, nasa kasagsagan ng kanyang tagumpay. Ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, at puno ng pekeng pag-aalala habang ipinipresenta niya ang bawat piraso ng ebidensya. At kaya, mga kapwa ko miyembro ng board, malinaw na ang kapabayaan ni Mr. Alpas ay hindi lamang nagdulot ng isang personal na trahedya, kundi naglagay din sa buong kumpanya sa isang napakalaking legal at pinansyal na panganib. Ang kanyang pagkawala sa isip, ang kanyang mga hindi pangkaraniwang gawain nitong mga nakaraang linggo ay patunay na hindi na siya karapat-dapat na mamuno. Umupo siya at isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang bakanteng upuan, ang upuan ni Hiraya Alpas. "Kung wala nang tanong," sabi ng chairman ng board, "sisimulan na natin ang botohan para sa no confidence motion." Nagsimulang ipasa ang mga balota. Si Corazon ay nakangiti. Isang ngiti ng ahas na malapit ng manuklaw. Ito na. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit bago pa man makarating ang unang balota sa dulo ng mesa, bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit sa bulungan. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Sa pintuan, nakatayo si Dr. Lazaro Montesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. At sa harap niya, itinutulak niya ang isang wheelchair. Nakaupo roon si Ginhawa Kalinga. Ang kanyang buhok ay hindi perpektong nakasuklay. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga sa pag-iyak. Ngunit mayroon siyang isang dignidad at lakas na pumuno sa buong silid. "Mrs. Alpas?" Bulong ng isang board member, hindi makapaniwala. Kasunod nilang pumasok si Hiraya. Ang kanyang damit ay bahagyang marumi mula sa pagkakaupo sa lansangan. Hawak sa kamay ang isang batang lalaki na nakatingin sa paligid nang may pagkamangha at takot. Ang CEO, ang kanyang may sakit na asawa, at ang batang lansangan. Isang imposible at hindi inaasahang alyansa. Natigilan si Corazon. Ang kanyang perpektong plano ay nagkaroon ng isang malaking butas. Hindi niya ito inaasahan. Anong ginagawa ninyo dito?" Nauutal niyang tanong. Hindi siya pinansin ni Ginhawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga taong nasa mesa. Ang mga taong handa ng hatulan ang kanyang asawa. "Mga Ginoo, mga ginang," nagsimula si Ginhawa. Ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit lumalakas sa bawat salita. "Nandito ako, hindi bilang asawa ni Hiraya Alpas, kundi bilang ang biktima na ginagamit ninyo para sirain siya." Isang bulungan ng pagkabigla ang dumaan sa silid. "Totoo," patuloy niya, "ang kumpanyang ito ay may pananagutan sa nangyari sa akin at haharapin namin ang pananagutang yon. Ngunit ang ginagawa ninyo ngayon, ito ay hindi tungkol sa hustisya.
Ito ay tungkol sa kasakiman. Tumingin siya ng diretso kay Corazon at sa unang pagkakataon, nakita ni Corazon ang apoy sa mga mata ni Ginhawa. Sinabi ni Miss Silang na ang aking asawa ay wala na sa tamang pag-iisip, na siya'y nalulunod sa mga hindi pangkaraniwang gawain. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung ano ang mga gawaing iyon. Tumingin siya kay Hiraya at pagkatapos ay kay Sinag at isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang asawa ko ay natutong kalimutan ang kanyang pride para maniwala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa siyensya. Natuto siyang unahin ang kanyang pamilya kaysa sa kanyang trabaho. Natuto siyang maging isang ama. Kung yan ang kahulugan ng wala sa tamang pag-iisip, kung gayon, sana lahat tayo ay mawala sa ating pag-iisip paminsan-minsan. Ang mga salita ni Ginhawa ay tumagos sa puso ng bawat isa sa silid na nagpapaalala sa kanila ng kanilang sariling mga pamilya, ng kanilang sariling mga pag-ibig na kung minsan ay isinasakripisyo nila para sa trabaho. Oo, nagkaroon ng himala sa aming buhay, sabi ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa emosyon. Ngunit ang himala ay hindi lang ang unti-unting paggaling ng aking mga paa. Ang himala ay ang paggaling ng aming mga puso. At ang himalang iyon ay hindi dahil sa pera o kapangyarihan. Ito ay dahil sa pananampalataya. Tumayo si Hiraya sa tabi niya. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Si Sinag ay humawak sa kabilang kamay ni Ginhawa. Magkakasama sila, isang pamilya, at para patunayan sa inyo, sabi ni Ginhawa, ang kanyang boses ay halos isang bulong na ngayon. Ang kapangyarihan ng pananampalatayang yon. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Hiraya at tumango ito. Tumingin siya kay Sinag at ngumiti ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas, lahat ng kanyang pag-asa, lahat ng kanyang pag-ibig. Ikinapit niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa braso ng wheelchair. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Isang impit na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa hirap. Ang kanyang mga braso ay nanginginig. Ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang tumugon. At sa harap ng mga nanlalaking mata ng buong boardroom, sa harap ng hindi makapaniwalang tingin ni Corazon Silang, dahan-dahan, itinulak ni Ginhawa Kalinga ang kanyang sarili. At siya ay tumayo, nanginginig. Hindi matatag, ngunit nakatayo. Sa sarili niyang mga paa, nakatayo siya sa loob lamang ng 2 segundo, 2 walang katapusang segundo ng purong tagumpay, bago siya bumagsak pasulong, diretso sa naghihintay na mga braso ni Hiraya. Ang buong silid ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Walang pumalakpak. Walang nagsalita. Lahat sila ay naging saksi sa isang bagay na mas malaki kaysa sa isang corporate takeover. Naging saksi sila sa isang himala. Ang 2 segundong pagtayo ni Ginhawa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang presentasyon, mas nakakakumbinsi kaysa sa anumang numero sa isang financial report. Binasag nito ang tensyon sa silid. Binasag nito ang mga pader sa puso ng mga miyembro ng board at higit sa lahat, binasag nito ang lahat ng plano ni Corazon Silang. Ang botohan ay hindi na natuloy. Sa isang iglap, ang mosyon ng no confidence ay naging isang mosyon ng lubos na paggalang. Isa-isang lumapit ang mga miyembro ng board kay Hiraya at Ginhawa, hindi para pag-usapan ng negosyo, kundi para mag-alok ng kanilang personal na suporta, ang kanilang paghanga. Si Corazon Silang ay tahimik na tumayo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Walang nagsalita sa kanya, walang tumingin sa kanya. Sa isang silid na puno ng mga tao, siya ay nag-iisa. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis ng walang anumang salita. Ang kanyang pag-alis ay kasing tahimik
at kasing walang saysay ng kanyang nabigong kudeta. Pagkatapos ng kaguluhan, sa wakas ay naiwan sina Hiraya, Ginhawa, Sinag at Dr. Lazaro sa tahimik na boardroom. Ang setting ng kanilang digmaan ay ngayon ay naging setting ng kanilang kapayapaan. Niyakap ni Hiraya si Ginhawa na nakaupo na muli sa kanyang wheelchair, pagod ngunit nagliliwanag. "Ginawa mo," bulong niya sa buhok nito. "Ikaw ang nagligtas sa ating lahat." Ngumiti si Ginhawa at hinawakan ang pisngi ng asawa. "Hindi. Tayo. Tayo ang nagligtas sa isa't isa." Hinarap ni Hiraya ang mga natitirang miyembro ng board na nagpaiwan. "Gusto kong maging malinaw," sabi niya sa isang boses na puno ng bagong awtoridad. Isang awtoridad na hindi na nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa integridad. Aaminin ng Alpas Conglomerate ang buong responsibilidad sa aksidente ni Ginhawa. Haharapin namin ang anumang legal na kahihinatnan. Maglalabas kami ng isang pampublikong paghingi ng tawad at mag-aalok ng kabayaran sa lahat ng iba pang maaaring naapektuhan ng depektibong piyesa. Pagkatapos, tumingin siya kay Ginhawa, kay Sinag at kay Dr. Lazaro. "Ngunit hindi tayo titigil doon. Bilang tanda ng aming pangako sa pagbabago at bilang parangal sa mga himalang naganap, opisyal kong inaanunsyo ang pagtatatag ng isang bagong pundasyon. Ang pangalan nito ay Pundasyon ng Paghilom." Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Isang pundasyon na magbibigay ng tulong sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Isang lugar kung saan ang modernong medisina at tradisyonal na kaalaman ay magsasama, hindi para maglaban, kundi para magtulungan. Tumingin siya kay Dr. Lazaro. "Dr. Montesa, kung papayag ka, gusto naming ikaw ang mamuno sa medical wing." Si Dr. Lazaro, ang taong puno ng pride, ay tumango ng may pagpapakumbaba. Ito ay magiging isang karangalan. Pagkatapos, lumingon siya kay Ginhawa at Sinag, at ang pundasyon ay pamumunuan ng dalawang pinakamatapang na taong kilala ko. Ang aking asawa, si Ginhawa Alpas, at ang aming anak, si Sinag Alpas. Natahimik si Sinag. "Aalpas?" Lumuhod si Hiraya sa harap ng bata, kapantay ng kanyang mga mata. Si Ginhawa naman ay hinawakan ang kamay nito. "Sinag," malamig na sabi ni Hiraya. "Gusto naming maging bahagi ka ng aming pamilya. Hindi lang bilang isang kaibigan o isang manggagamot, kundi bilang aming anak. Kung papayag ka." Tumingin si Sinag mula kay Hiraya patungo kay Ginhawa. Ang mga mata niya ay unti-unting napuno ng mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Wala siyang sinabi. Niyakap lang niya silang dalawa ng mahigpit. Nang gabing iyon, sa kanilang tahanan, isang bagong uri ng kapayapaan ang namayani. Magkakatabing nakaupo ang tatlo sa sofa, nagbabasa ng libro. Ang kanilang mga katawan ay magkakadikit. "Tay," sabi ni Sinag, sinusubukan ng mga bagong salita sa kanyang dila. Perpekto ang tunog ng mga ito. "Yes, anak," sabay na sagot ni Hiraya at Ginhawa. "Salamat po." Walang ibang salitang kailangan. Kinabukasan, ang unang dokumentong pinirmahan ni Hiraya Alpas sa kanyang opisina ay hindi isang business deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ito ay isang application form, ang unang hakbang sa legal na proseso ng pag-aampon kay Sinagbayan. Sa ilalim ng form, sa linya para sa reason for adoption, simple lang ang isinulat ni Hiraya: "To give a home to the boy who rebuilt ours." 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay mainit at masaya, sumisinag sa isang bagong gusali na napapalibutan ng isang luntiang hardin. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga halamang gamot at ng tawa ng mga bata.
Ito ang araw ng opisyal na pagbubukas ng pundasyon ng paghilom. Sa isang maliit na entablado, nakatayo si Ginhawa Kalinga Alpas. Hindi na siya nasa wheelchair. Nakatayo siya sa tulong ng isang pares ng saklay na maganda ang pagkakayari. Ngunit ang bigat niya ay nakasalalay sa kanyang sariling mga paa. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Sa kanyang tabi, nakatayo si Sinag Alpas, suot ang isang malinis na uniporme ng paaralan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ang dating batang lansangan ay ngayon ay may tindig ng isang binatang may tiwala sa sarili at may layunin sa buhay. Sa unang hilera ng mga panauhin, nakaupo si Hiraya Alpas, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang mapagmahal na asawa at isang proud na ama. Sa tabi niya ay si Dr. Lazaro Montesa na nakangiti ng may tunay na kasiyahan. Noong una, nagsimula si Ginhawa, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Naririnig sa buong hardin. Inakala ko na ang paggaling ay tungkol sa paglalakad. Inakala ko na ang lakas ay nasa mga binti. Pero sa paglalakbay na ito, natutunan ko na ang tunay na paggaling ay nagsisimula sa puso. At ang tunay na lakas ay ang kakayahang maniwala. Maniwala sa iba. At higit sa lahat, maniwala sa iyong sarili. Naglakad ang isang batang babae, isa sa mga unang pasyente ng pundasyon, at inabutan si Sinag ng isang bulaklak bilang pasasalamat. Kinuha ito ni Sinag at ibinigay sa kanyang ina. Isang simpleng kilos na naglalaman ng lahat ng pagmamahal sa mundo. Ang pundasyon ng paghilom ay hindi lang isang gusali, patuloy ni Ginhawa. Ito ay isang tahanan. Isang tahanan para sa mga nawalan ng pag-asa. Isang paalala na ang mga himala ay totoo, ngunit hindi sila dumarating na parang kidlat mula sa langit. Ang mga himala ay itinatanim, inaalagaan, at pinapalago araw-araw sa pamamagitan ng pagmamahal, pasensya, at pananampalataya. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba silang tatlo mula sa entablado. Ang huling bahagi ng seremonya ay ang pagtatanim ng isang puno ng nara, sa gitna ng hardin. Magkakasama, hinawakan nilang tatlo ang isang maliit na pala. Si Hiraya ang naghuhukay, si Sinag ang naglagay ng punla sa lupa, at si Ginhawa habang nakahawak sa braso ng kanyang asawa para sa suporta, ang siyang nagbuhos ng unang tubig. Habang tinatabunan nila ng lupa ang ugat ng puno, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit-dikit. Ang malakas na kamay ng CEO, ang masilang kamay ng nakaligtas, at ang maliit na kamay ng himala. Isang perpektong bilog, isang pamilya. Tumingala si Hiraya. Pinagmasdan ang kanyang mag-ina sa ilalim ng araw. Ang kanyang kayamanan ay hindi na sinusukat sa stock market, kundi sa mga ngiting ito. Ang kanyang tagumpay ay hindi na nakasulat sa mga business magazines, kundi sa bawat maliit na hakbang na nagagawa ni Ginhawa, sa bawat bagong salitang natututunan ni Sinag. Mahal kita, bulong niya kay Ginhawa. Mahal din kita, sagot nito. Mahal ko po kayo, sabi ni Sinag, at niyakap silang dalawa sa baywang. At doon, sa hardin ng mga himala, sa ilalim ng puno ng kanilang bagong simula, ang kwento ni Hiraya, Ginhawa, at Sinag ay hindi nagtatapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento nila Ginhawa at Hiraya, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa mga kamay ng pinakamagagaling na doktor lamang, kundi sa walang pasubaling pagtitiwala ng isang pusong nagmamahal. Itinuro nito sa atin na ang pag-asa ay maaaring matagpuan sa mga pinakahindi inaasahang lugar, at kung minsan, ang isang maliit na sinag
ay sapat na upang magbigay liwanag sa pinakamadilim na gabi. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Ano ang aral na inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para sa marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.